pamamagitan ng tibok. Lahat ay sadyang makinig. Sa bawat nakikinig sa akin, ay sadyang natututo. Sa bawat natututo, isinasagawa ang lahat ng kanyang nalaman sa akin. Bawat kanyang nalalaman sa akin, isinasagawa nanggagaling sa kanyang puso na liwan. Ang lahat ng bagay, sapagkat ang kabutihang asa ay sadyang nakikita sa kanyang pamumuhay. Kapag ang isang tao namumuhay sa kabutihang asa, walang galit, walang tampo. Lahat ng bagay siyang narinig, nakikita. Ang kanyang isipan ang nagsasabing siya'y sumasampalataya. Napakalinis ang isipan ng taong sumasampalataya sa kanyang Diyos. Sapagkat sa kanyang puso, nakikita sa kanyang pamumuhay ang lahat ng bagay na aking unika, lahat ng bahagi ng inyong pagkatao, lahat ng bahagi ng inyong katawan. Kung sadyang kayo sumasampalataya sa akin, ang kabutihan sa hindi mawawalay sa inyo, sapagkat kayong magpigil ng masamang asal, sapagkat nalaman ng isang sumasampalataya sa akin ang paglayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Ang taong lumalayo sa kasalanan, ang ibig nito sa kanyang buhay, ang kapayapaan. At ang kapayapaan sa kanyang pagkatao nanggagaling sa pusong malinis, hindi lamang sa kanyang isipan. Sapagkat kapag nanggaling sa kanyang puso, ang lahat ng bagay na inyong ginagawa, kawili-wili, kalukod-lukod sa mata na iyong kapwa-tao. Kapag kalukod-lukod na ang lahat ng inyong ginagawa, na naroon ang kabutihan asa, patunahan kayo ng bato. Kapag kayo napanharan ng bato, ang ibig sabihin ito, ang inyong tagumpay sa bagong pangalang kalinis-linisan, nalibalisan na ang aking tinawag mula sa pagkakasalay. Nawalay na kayo sa katiluhan at ang liwanag na narito sa inyong isipan. Ang aking salita, lahat ng aking iniyakan na ikanirin sa malinis na isipan, sa malinis na puso. Tandaan ang bawat isa sa iyo. May malinis na lamang na puso ang aking pinakikita. Kayong tumatawag bilang isang ama sa iyo. Magpaalipin kayo sa aking banal. Gawain ni Kristo ang siyang ibig kong makita habang kayo narito sa daigdig ng mga tao na bumuhay kayo bilang isa anak. Nang
kataas-taasang Diyos, sapagkat kayo manay sa diyang tatawagin, anak ng Diyos, na dito sa lupa. Basta iman kayo, lapas ang aming pagtawanan. Hindi ako makatanaman ng dali o ng buko. Sabagkat ang dumaan sa aking bakas ay sa nilang pagtatawanan. Lalagit. Kung ibig mong sumamad sa akin, kalimutan ninyo yung sarili. Ang aking bakas, ang aking handog, ang siyang natin, hindi ang inyong damdamin. Sapagkat yung taong dumadaan sa aking bakas, sapagkat ang bakas ni Kristo, totoong tao, totoong anak ng Diyos. Kung ako ay inyong panulan, galit at totoo, lilimutin na ninyo sa inyong sarili, sapagkat ibig ko, malinis ang lahat ng bagay na narito sa inyong isipan. Malinis ang lahat ng bagay dito sa inyong puso. Ang naumalis na ang buo ng pagkatao. Pagtawanan man kayo ulit, wala rito sa inyong damdamin. Sapagkat tigil ng karunungan ng Diyos ang nasa isip, sapagkat ang narito sa inyong damdamin ang ibig ng Diyos. Kawilan ni Kristo. Nakuatumahan sa kanyang salimutan ito. Nanatili kanyang habang at awa. Hindi ko iwalay ang aking pag-ibig. Ganon din naman ang iyong pagdadana. Awayin man kayo ng salimutan ito. Pagtawanan man kayo ng salimutan ito. Hindi iwalay ang tunay kong anak sa pagsunod, sa kabutiang asal, mula sa kanyang mata, mula sa kanyang pag-ibig, mula sa lumalabas sa kanyang bukid. Nananatiling maamo. At ang kabutihang asal ay sa diyang nakikita sa anak ng Diyos. Murahin man kayo, gustain man kayo, pagtawanan man kayo, pagsabihan kayo ng masama na inyong kakuwat. Nais ko manatiling maamong buha. Nais ko na nanatili sa inyo ang handog ng Diyos. Ang aking bitong espiritu, hindi nawawalay sa tunay kong mga anak, sapagkat ang sadyang nagpaalipin at naging alipin ng aking salita. Handa siyang humarap sa saligid nitong buhay at ang salamin ng buhay nito. Lalabanin nito ng buong tatag ng kanyang isipan, ng buong tatag ng kanyang puso. Sapagkat ang aking kapusan ay sadyang manatiling maamo. Ang anak ng Diyos, magagawa lamang ito ng tunay kong mga anak. Nagnanasang makasunod, nagnanasang magtagumpay, nagnanasang maabot ang langit. Ang langit
ay Diyos. Ang aking katawan, ipinakita ko dito sa lupa ang banal kong katawan na naiig. Yung pagkatawag sa kanya ng Diyos. Ang katawang lupa ni Kristo. Ang nanaig ay ang pagtawag ko sa kanya. Naging isa ang Ama at ang Anak. Ako nagalangin. Ang susunod dito sa lupa ay tatawagin anak ng Diyos. Ang maging alipin ng aking salita ay tatawagin anak ng Diyos. Ang mag-uwi sa akin ng buhay, alang-alang sa pag-ibig, sa pagsunod ng nasa langit, handang ibigay ang buhay. Pagtawanan man, naitin man, saktan man ang iyong katawan naman, ng mga taga-salitaan. Sadyang ganito, ang pagkikinanak ng Diyos, sapagkat ang inyong tahanan, iyong aking kinaroroonan, ang langit. Kaya namatay si Kristo, sapagkat ang sagutan ay hindi niya tahanan. Ganun din naman ang bawat isa sa iyo. Lahat ng tatawagin anak ng Diyos ay sadyang papakinig, sapagkat hindi ang sagutan ng iyong tahanan. Ang tahanan ko ay tahanan ng bawat magtatagumpay sa raptor na kayo'y manatiling maamo. Ang pagiging maamo ng isang tao, siyang aking pag-ibig, siyang aking ibig, sapagkat yaong nananatiling maamo. Ang pagsuko, hindi mawawalay hanggang kayo'y alisin sa salibutan. Sino ang mananatiling ka pa hanggang wakas? Wala ni Kristo, kailanman hindi nagkasala. Wala na siya'y aking ginawa. Kampanan ang katungkulan. Kanin din ang bawat isa sa inyo. Wala na kayo'y aking ginawa. Sino sa inyo ang sadyang kumapala? Bilang anak ng Diyos. At ang kanyang tinatapulog, ang bagong pakala na kailanman, hindi ito napipigasan ng masamang asal, kundi nananatili ang kabutihang asal. Lahat ng bahagi ng inyong katawan, ang ibig ko. Mabuti ang asal. Ang iglesia nito ay manatili ang kabutihang asal. Pag-umpukan ko man kayo, sino ang sadyang kasi ang sadyang hindi mawawaling sa kanya ang kabutihang asal. Pag-umpukin ko man ang bawat isa sa inyo, hindi lamang narito sa kanyang isipan ang kabutihang asal, kundi isinasa ko, ipinapakita sa ko, mula sa inyong mata, mula sa bawat inyong sasalatain, bawat inyong pagkilos, lahat ng inyong ikikilos, lahat ng bahagi ng inyong katawan, ibig ko,
manatili ang kabutihan na katumbas ito. Manatili mo siyang aking ibig. Tandaan ang bawat isa sa inyo. Ibigin ninyong kayo, subukin ang inyong kapwa-kapwa sa pamagitan ng kanilang masama. Mananatili ba sa inyo ang ibigin ko sa bawat isa? Manatili mo na ang katumbas ito ay ang kamulas. Marunong magpigil ang buong iyong pagkatao sa galit at po. Kundi ang lahat na lumalabas sa ugali. Sa damdamin, anak namin mo. Sapagkat ang sa inyong nako, kayong kabagaan, kaawaan, at ibigay. Sapagkat ito ang aking binuha. Ito ang aking pinagkita. Larawan ng pag-ibig. Larawan ng habag at awa. Larawan ng pagpapatwa. Siyang ibig ko sa bawat isa sa inyo. Ang pagtawad kayo sa tao gumagawa sa inyo ng masama. Na habang sila'y gumagawa ng masama sa inyo, lalo silang ibigay. Lalo silang kabagaan. Lalo silang ipagdasal sa inyo. Siyang ibig kong gawin ang bawat isa sa inyo. Manatili sa inyo. Ang ibig kong handon ay Diyos. Manatili sa inyo. Ang pagiging mao. Siyang aking lupay. Naglilingdig sa kabuhat, sa pag-ibig ang aking Diyos. Ganun din naman ang aking isipan. Ang ako'y magkatawang tao sa gitna ng mga. Karunungang buhat sa langit ang aking pinakita. Bawat aking salita ay bumubuhay. Bawat salita na aking binibituan. Marami ang nag-isip. Maraming natuto tungkol sa pag-ibig, sa bagat awa. Ganun din naman ang bawat isa sa inyo na kayo tumatawag bilang amasa. Ipakita ninyo sa pamagitan ng inyong mga mukha na ako ang inyong ama, ikaw ang aking anak. Kaya nga sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, tandaan ninyo ang Diyos ay napakaamo sa lahat ng nagpapalibig sa akin. Ang Diyos ay sadyang manuin sa taong nagbigat, nagpagal, nagtiis, at alam ko kung sino ang sadyang nagtiis niya sa ipasa ng bawat isang sento mong ibigay sa kanyang Diyos. Hindi binibilang ng kanyang dalig. Ang ibig kong sabihin, bawat kabutihan, bawat gagawin niyong kabutihan, bawat gagawin ninyong pumaroon, pumalit, hindi binibilang ng inyong mga dalig. Bagos, ang ibig ng anak ng Diyos, pumaroon, pumalit, upang ingatan ang bagong pangalan. Iyan ang aking bagong pangalan. Mahayag dito sa lupa
manatiling maamo ang aking kapusa at matutunan ng bawat tao sa huling panahon ang pagkawa sa Espiritu Santo sa bagong pangalang Iskop. Matutunan nila na ang handog ng Diyos kailanman hindi mawawala sa tunay kong mga anak. At hindi hiwalay ang tunay kong mga anak sa manatiling maamo. Kaya huwag kayong magtaka. Ang inyong katawang laman ang siyang aking sinusunod. Na habang ito'y aking sinusunod, nanatili bang mata ang isipan sa aking gumagawin? Nanatili bang matatag ang usap damdamin? Nangahawak sa aking salita at ayaw mawala at mawala sa manatiling maamo. Sapagkat itong ginambanan ni Kristo at kayo naman ang siyang tatawagin Kristo sa walang iba. Kaya sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, kung ibig yung maging Kristo sa panahon, huwag kayong mataka. Marami kayong makakaon. Una, ang inyong sarili. Linisin ninyo ang inyong sarili. Linisin ninyong damdamin. Kapag napagtagumpay ninyo na ang inyong sarili, maraming diablong tutokso sa inyo. Ito ba'y matatag? Ito ba'y matatag? Sapagkat nasa loob ng aking santuwaryo ang hahadlang sa paggawa niyo ng kabutihan. At ayaw kong mawalay ang tunay kong anak sa paggawa niya ng kanyang kabutihan. At ayaw kong mawalay ang aking anak sa paggawa ng mabuti ng kabanalan. Na habang kayo gumagawa ng kabanan hanggang wakas ng buhay, kayo ba'y banal? Tulad ni Kristo, hanggang hindi pa kuskus nagtagumpay sa kabanalan. Nanatiling maamo, siyang aking ibig na makita sa pagsunod ninyo sa akin. At kayo naman, lagi niyong ginagala ang pangalinis kampus, kalinis-linis. Ipakita ninyo sa inyong mga gawa ang kalinisan sa pamagitan ng kabutihan nasa. Muli, magandang umaga. Pakala. Sumayon ang aking pag-awal. Awitin ang rest. Pakala.